Unang tanong, bago tayo magsimula sa exhortation sa gabing ito, sino sa atin na nakamit na ng atheist? As in face-to-face. Atheist, yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Oh, Kuya Kid? Oh, yung kaibigan ko. Kasama ko yun for 7 years sa isang kumpanya. Kaibigan namin ni Lubion. Bakit mo nasabing atheist yan? Kasi wala siyang kinikilalang Diyos talaga. Okay, tapos? At the same time, di ba, since naikwento ko sa inyo na proud member ng Free Thinker. Free Thinkers, ano? Okay. Sino pa? Meron ba sana nakamit na ng ano? Ako dati sa mundo ko ng ganyan. Atheist ka dati. Ito namin ka tinuturuan na ako magdasal nun eh. Yung dasal nung pleto siya eh. Atheist? Prayer ng atheist? Meron siyang meron din siya yung baliktad yung cross, kompleto yung parang satanista na pinalabas. Satanista talaga. Tapos nung dati tumututok kami sa mga sa labas pa metal pa. Mga heavy metal. Makita mo mga may pangil pa sila. Mga gothic pa. Gothic. Talagang antek. Tapos sumusulat mga kabarkada ako sumusulat pa mga minumura si Jesus Christ. Yun mga talaga, anti-Christ. Na parang wala rin ako ngayon na medyo natatawa rin ako nag-may ako lagi ng patawad kay Lord. At least Lord, salamat po, bumalik po sa inyo. Dati nasa labas na po talaga ako na medyo natinuturuan na nga nila kung may tim-tim kandila silang mga turong eh. Mga satanista na. Satanism. Ayun. Minsan dadaan ka sa ganung klase ng estasyon ng iyong buhay. Sino pa? Ako meron po sa amin, actually, taon lang namatay yun. Pero, matanda na kasi yun nun eh. Talagang yung the way na yung pamumuhay niya, yung pagmumura, minumura nga talaga eh. Sino yung mga, minumura niya eh. Yung mga, yung naalala ko na katangian niya yung pagiging atheist. Atheist, Hindi niya sa inyo, sa lugar ninyo. Asan na siya ngayon? Namayapa na po. Okay. Namayapa na siya. Nawa nga, payapa siya. Siguro yung physical... Pumanaw na yun. Pumanaw, okay. Nawa, rest in peace. Oo nga eh. Nawa. Hindi mo alam, tumanggap Pero kung hindi angkop sa kanya yung salitang namayapa na. Rest in pieces. Kasi pag yung sinabing namayapa, mapayapa na siya eh, no? Punong-puno ng kapayapaan or what. Yan. Kuya Ariel, meron ka namang namit na hindi naniniwala sa Diyos sa buong buhay mo? Dating kasama sa buhay ng manual siya. Rizal. Rizalista. May mga naniniwala sa mga ibang klase ng Diyos. Pag sinabi kasing atheist, as in hindi naniniwala na merong Diyos or higher being bukod sa tao, kumbaga. Oo. Me myself, bago ako naging born again noon, mga late 80s, dumating din ako sa puntong hindi na ako naniniwala sa Diyos eh. Siyempre, Katoliko, religious ang mga family, ang mga lolo at lola, mga parents, maraming santo sa bahay. Pero sa kasisik, ang bata kasi, di ba? Ganun ang mga bata naman, naghahanap eh. Nagsisik, di ba? Nataong yung mga nasik ko na nakamulatan kong mga materials ng patungkol sa mga kawalan ng paniniwala sa Diyos. Dumating ako sa punto na ganun na minsan nasabi ko na mas naniniwala pa ako kay Rizal kaysa sa Diyos. Kasi at least si Rizal may picture sabi ko. Kasi meron kaming picture ng dati ni Rizal sa bahay. Hindi naman Rizalista yung mga parents ko, pero for some reason meron. Sabi ko mas naniniwala pa ako kay Rizal. Kasi historically, may mga pictures pa sa Caterva. Ngayon, naalala, hindi ko makakalimutan, hindi nagpapaka-atheist na ako nun Nakasakay ako sa jeep pa uwi ng bahay. Meron akong problema nun. Hindi ko na matandaan ko yung problema ko nun. Basta matindi ang problema ko nun. Pauwi ako ng bahay. Siyempre, lumaki kang, Katoliko, di ba? Marunong ka magdasal kahit pa paano, di ba? Ngayon, nandun ako sa jeep, nag-iisip ako. Gusto ko mag-pray. Kasi meron akong problema Doon ako ngayon nagkaroon pagkalito. Anong gagawin ko ngayon?
Kasi may problema ako, gusto ko mag-pray, tapos pinigilan ko yung sarili ko. Teka muna, hindi nga pala ako naniniwala may Diyos, ha? Ako noon, confused. Magpe-pray ba ako o hindi? Kaso hindi naman ako naniniwala may Diyos, pero gusto ko mag-pray. You know? Kanina ko ngayon. Oo, di ba? Yun ang pag-usapan natin ngayon, kasi meron ako nabasang article, katulad dun sa naging personal experience ko, kaya naging interesado ako dun sa article. Babasahin ko, maiksi lang naman siya. Ang pamagat ng article dun sa online newspaper na nabasa ko, How to Pray If You're an Atheist. Kasi problema yan ng mga atheist, ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Kasi there is something in your soul, in your heart, na nagsasabi sa'yo na kapag humantong ka sa ganong sitwasyon sa buhay, gusto mong manalangin eh. There is something there sa loob. Kasi ano man ang religion mo, may prayer, di ba? Mapa-satanista kasi may prayer eh. Mapamangkukulam nga, may prayer din sila eh. So, it seems, built-in sa tao yung manalangin, makipag-usap sa someone other than sa mga kapwa niya tao. Normal siya. Ngayon, naging dilema nitong atheist na ito na babasahin ko sa inyo. Atheist siya eh. Hindi naniniwala sa Diyos. Hindi siya naniniwala sa someone else na nag-exist na pwede mong kausapin pag may problema ka. So, since hindi lamang siya nakakaranas ng gantong dilema, sumulat ngayon tong atheist na ito ng maikling article. Kung meron man sa inyo mga katulad kong atheist na gusto mag-pray, na may problema, merong dilema kung kailangan ba siya mag-pray or not, ito ngayon yung guide, sabi niya. Ito ngayon yung gusto niyang i-share. So, babasahin ko yung article. How to Pray If You're an Atheist. Last week, my mother called to give me some very bad news. A young relative had died early that morning. He was a man whose entire life was one series of life-threatening situations after another. He was born with severe birth defects. So, although his untimely death came as no real surprise, kasi nga mahina na yung katawan, kasi nga may depekto sa katawan mula nang ipanganak, it was still shocking and heartbreaking to our family. He had overcome so many seemingly impossible health challenges that one more medical miracle didn't seem out of the question. For over 25 years, I faced, sabi ng tao na sumulat na atheist, I faced similar soul-shattering scenarios. But I had always believed that my relationship with God and my communication with Him through prayer would carry us through any situation, no matter how painful. But then, I became an atheist. So, nagsimula siyang Kristiyano, naniniwala sa Diyos, nananalangin, especially sa mga gantong kasi mga pagkakataon sa buhay. Yung nga lang isang araw, naging atheist siya. Nag-decide siyang huwag nang maniwala sa Diyos or merong Diyos. So, sabi niya, what does an ex-believer do when praying to a God you no longer believe in is not an option? Admittedly, even though I believe that nothing fails like prayer, itong quotation na ito, nothing fails like prayer, bukang bibig siya ng mga atheists. Bukang bibig siya ng mga scientists na hindi naniniwala sa Diyos. For them, prayer is foolishness. Kumbaga, para sa kanila, walang hinahantungan ng prayer mo, nagsasayang ka lang ng panahon. Kaysa mag-pray ka, gawin mo na yung dapat mong gawin, uminom ka ng gamot, wala namang masama doon, or huwag ka na mag-pray, no? Idaan mo na lang sa medicine kung may sakit, kung talagang wala ng lunas, di mamamatay. Yan. For them, ang prayer is nothing. Para ka lang nagsasalita sa hangin and that's it. Kaya nga, meron silang kasabihan, nothing fails like prayer. So admittedly, even though I believe that nothing fails like prayer to actually get anything done, there are personal benefits to the very act of praying itself. Yung mismong akto raw ng praying kasi merong benefit. Even though, para sa kanila, wala naman talagang Diyos pero meron kasing benefit. These benefits have been clearly documented by physicians, psychologists, and philosophers in countless books over the last few decades. My approach is different. It's neither clinical nor scholarly. I'm simply asking the question of how to pray when you're an atheist, because I love to pray as a Christian and still love praying as a non-believer. Napaka-ironic, ano?
Pagiging prayerful Christian, okay lang eh. Pagiging prayerful na non-Christian or someone na hindi naniniwalang may Diyos, that is absurd. And yet, ganun siya. Doon tayo pinag-uusapan natin. So yes, sabi niya, to get the most pressing question out of the way, an atheist can in fact pray. Okay. So sabi niya rito, so here are 4 keys to praying as an atheist. Para to sa mga kapwa niya atheist. Number 1, find a good listener. Yun ang kailangan mo. Find a good listener. During prayer, we experience the benefit of having the perfect sounding board. An imaginary listener who never interrupts and never makes themselves the subject of our conversation. Atheists may never be able to fully fool themselves into believing that someone else is actually listening whenever they speak out into the void. Kasi nga, wala naman eh. But the practice itself can still be very effective. Even though wala kang kausap kapag nagpe-pray ka, sabi niya, effective pa rin. My best suggestion is, kung hindi mo kaya makipag-usap sa wala, sabi niya, find a true friend with whom to share not only your innermost thoughts, but your life. In the course of writing my book, meron pa siyang book, I poured my heart out to my co-worker, si Ethan Brown. Ito yung taong kinakausap niya. Kapag gusto niya mag-pray, dun siya nagpe-pray or nakipag-usap. His unquestioning attention and the safe place that it created for me did more good than all my years of praying combined. If you can't make a good friend, hire a great therapist. Kung wala kang BFF, okay fine, mag-hire ka na lang ng therapist na makikinig sa'yo sa lahat ng sasabihin mo. Yun ang number 1. Find a good listener. Pangalawa, paano raw manalangin dapat ang isang atheist? Number 2, be real. Maging totoo ka lang, sabi niya. When sharing our innermost thoughts and feelings with no one or nothing, there's far less pressure to maintain a facade or pretend to be better off than we really are. It feels refreshing to step into our prayer closets. Meron silang prayer closets kasi. Ano ito? And allow ourselves to become emotionally naked. Ito yung papasok ka doon, isisigaw mo lang, sasabihin mo lahat ng nararamdaman mo. Magkukulong ka, kumbaga, tapos sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Yun yung tinatawag na ng prayer closets. If you have a friend who can be completely trusted, this should still be possible for the non-believer. If not, please don't let this exercise pass you by. Find a secluded place or space. Start talking out loud about what's troubling you. And don't stop until you know that you're no longer pretending or hiding from your true self on any level. So pangalawa, maghanap ka ng tahimik na lugar na ikaw lang naroon. Sabihin mo lahat ng nararamdaman mo. So prayer na yon, no? Inis na inis ako, basta lahat. Nakakainis yung taong to. Sinasabi siya, kumbaga. Kumbaga, to kasi practice na ito, hindi mo kikimkimin yung nararamdaman mo. Ile-let go mo siya. Talagang sasabihin mo vocally. Kasi nga naman, pag kinimkim mo lang, inward kasi yung magiging epekto niya eh. Di ba, yung masamang pakiramdam, hindi makakain, ano na kaya, kain ng kain, hindi makatulog, o ano kaya, tulog ng tulog. Iba yung epekto. Pag sinabi mo raw kasi, at least, marirelease siya. Marirelease. Yan. Yun ang pangalawa. Number 3, sa prayer daw ng isang atheist, let go. Some atheists seem to struggle with the idea of going with the flow with their emotions. Ito yung ayaw pang ilabas yung nararamdaman talaga. Unrestrained emotions are considered by a portion of non-believers to only belong to the domain of religion. For that reason, they feel that some forms of emotional expression can be dangerous. In the religious world I was raised in, emotional displays were not only allowed, but expected. In my experience, you'll know when you're no longer hiding when the tears begin to flow. So, ilabas mo raw yung dapat mong ilabas. Kung naiiyak ka, iiyak mo, Kuya Rodmart, iyak lang. So, isa raw yun. Magiging effective yung prayer mo kung ilalabas mo talaga freely ang iyong emotion. At ano pa raw, number 4 panghuli, paano raw dapat mag-pray ang isang atheist? Listen to your heart. The combination of feeling as if you have the ultimate listener's undivided and non-judgmental attention with complete self-honesty
mixed with emotional release, can all work together to make the act of praying both comforting and regenerating. Kasi baka malalaya ka talaga sa nararamdaman mo, yan ang sinasabi niya. You might ask, this kind of prayer may feel good, but what if I'm seeking advice? Again, if my opinion is correct, sabi niya, and there really never was anyone listening to your prayers during your believing days, kung talagang wala naman kasing Diyos, then who was really giving you advice and direction? Bakit after mo mag-pray ng believer ka, samantalang wala naman totoong Diyos, meron ka mong dumarating na advice? Saan ang gagaling yun? Sabi niya. Kung wala naman pala talagang Diyos kang kinakausap, saan ang gagaling yung advice after mong mag-pray? Sabi niya, well, you gave it to yourself. Ikaw mismo yon, yung iyong inner part ang nagsasabi, ang nagbibigay sa iyo ng sarili mong direction. Kasi nga wala namang Diyos na nagbigay ng answer sa prayer, kasi nga wala namang Diyos na nag-exist. So sarili mo raw yun. This one realization alone, sabi nitong sumulat, changed my life dramatically for the better. For the better daw. You possess more insight and strength than you probably realize. So, pour your heart out and then listen to what it has to say about your situation. Pakinggan mo raw yung puso mo. Yun daw nararanasan ng mga Christian ngayon kapag nag-pray, merong bumababang kapayapaan, merong wisdom na dumarating. Ang katotohanan daw, nanggagaling lang sa sarili mo yung puso. Because there is no God at all. Yun ang sinasabi niya. So, the way forward, ika nitong author, atheists, and everyone else for that matter, should never stop praying. Aba, okay lang sa kanya, di ba? Wag na raw tumigil sa pananalangin. That is to say, everyone should have a good listener in their lives, and everyone should strive to be completely honest with themselves, to the point of bringing their emotional selves to the surface. Yun daw ang susi. Ilabas mo lang yung totoo. As my family navigates the grieving process over this precious person, yung kanina pinag-usapan natin, we have now physically lost from our lives. There will undoubtedly be much praying. Of course, some of those prayers will only be the handed-down mumblings of religious tradition that we use to fill the space created by the uncomfortable silence that naturally arises from a loss of words. Ang tao raw kasi, mahilig lang talagang maghanap ng something na mag-fill sa space na nilikha ng isang nakalulungkot na sitwasyon sa kanyang buhay. At kadalasan, kung ano na lamang yung mag-fill dun sa empty space na yun na kanyang kinakailangan sa ganung situation, tinatanggap niya siyempre. At sa kaso raw ng Christianity, ganun daw ang nangyayari. Or any kind of religion. Anything na mag-fill in sa space na magbibigay sa iyo ng ginhawa, yun ang gusto ng tao. Yun ang gusto ng tao. Other prayers will be more sincere expressions of supplication, asking for personal strength, or for the divine support of another grieving loved one. Yet, most of the praying that my family will engage in will simply be to each other. This form of personal, highly emotional prayer not only passes the time, but helps all of us emerge from life's hardest tests. So, according sa isang atheist, sa ating binasa, they can still pray. But ito yung klase ng prayer kung saan wala kang kausap na Diyos. Ang kausap mo lang, sarili mo, at yung kapwa mo, tao. So yes, ang mga atheists, pwede sila mag-pray. But the question is, true prayer ba ang pinag-uusapan natin sa kanyang binanggit? Parang ang ano lang dyan parang isa sa na thought niya yun. Pag nagsalabas ka ng sama ng loob mo, so hindi siya form ng prayer, basta may labas mo lang yung nasa loob mo. Parang prayer na sa kanya. Yun ang definition niya ng prayer. Ganun definition niya. May sama siya ng loob, may ibulalas niya lang kahit walang nakaka-relate. Yun na form of prayer niya na yun. Kasi yun. Parang yung mga binanggit niya, yan naman yung mga ina-advise ng mga psychologists and psychiatrists. Of course. Diba? Of course. Para yung mga emotions na may release or yan. parang inano lang niya, inano niya yung prayer, tinapal niya. Nilapat niya yung ayun.
Di ba sa Japan nata yun, kuya? May isang restaurant doon na nag-offer ng free hug. At the same time, makausap din. Kung kailangan mo ng kausap, kung gusto ng kabila. Oo, kung gusto mo ng kausap, pwede kang magbayad doon. Makikinig lang sa sasabihin mo. Oo, makikinig lang siya. Tapos meron din yung gusto mo lang ng yakap, comfort, or anything na physical na pwede. Pero sa Japan ata yun eh. Weird yung mga taong yun weird. Nalala ko noon, yung sinabi kong kaibigan ko noon na ATS. Nung nawalan siya ng trabaho doon sa Cebu, tapos siguro hopeless siya that time, nag-message sa akin sa Facebook. Sabi niya, Kip, hindi ako naniniwalang may Diyos, pero baka meron kang magagawa. Kasi alam niya Kristiyano nga, baka meron kang magagawa. Mag-pray ka nga dyan sa supernatural na pinapaniwalaan ko. Ayaw po niya talagang banggitin pero makikita mo na, alam niyo may pangangailangan siya pero andun pa rin yung ego yung pride niya. Yung palang pagbanggit niya ng supernatural. Oo nga Dinidinay lang Dinidinay niya yung needs niya. Nakikita niya na yung kakulangan niya, pangangailangan. Pero pa rin, sabihin. Parang nakikiano pa sa... See, look at that. Kung talaga naniniwala silang walang Diyos, wala nang ganyang request, di ba? Dapat sila mismo gagawa ng kapamaraanan nila. In their own effort, in their own knowledge. Yun yung mahirap kung yung pag-asa mo nasa tao. Ayun. Kasi darating ka talaga sa dead end na kung saan maghahanap ka, parang may talaga. Yung hirap nun yung attachment mo, yung pure, yung 100% attachment sa tao, To the point yung Diyos naman kinakalimutan mo. Paano kung wala na yung tao? Lagot ka! Anong gagawin mo ngayon? Yung hope na meron sila dyan sa prayer na yan, may hangganan lang Hanggang sa humanity lang yung hangganan. Hanggang sa atin sa self lang yung hangganan na. Pag na-release na yun, wala na, tapos na. Kaya let go na. Wala lang. Kasi anong maasahan mo, anong assurance mo doon sa taong pinagsabihan mo? Tao din yan may pinagdaraanan din yan Oo nga. May kakulangan din yan Hindi naman lahat ng sinasabi niyan is tugma doon sa pangangailangan mo. Baka base lang din sa experience o base doon sa mga kwento ng mga kaibigan niya. Oo nga naman. But then again, yung kunyaring gawin man niya yan, it will be temporal only. Kasi nga walang assurance talaga walang divine intervention na inaasahan kayo. Kasi ikaw pa rin gagawa nun nirelease mo nga, then ikaw pa rin ang gagawa, di ba? Oo nga naman. Pamaraanan. Oo nga. Wala kang inaasahan. Ikaw lang talaga, ikaw lang Ikaw lang. Itong article na to, kung sakaling ito yung papakinggan o mababasa ng hindi masyadong madadala pero sa atin natin na siya napakababaw ng definition niya kumpara sa prayer na meron tayo. Of course. Amen. Hindi tama si Kuya Joey, hindi lang basta mababa as in super baba, Super baba yung kanyang pagkakaintindi sa even do sa salitang prayer. Tinignan ko sa Easton's, maging sa Strong's Greek dictionary yung word ng prayer. Sabi ko kasi sabi nga natin ang prayer is communication, di ba? Talking with God. Ngayon isip ko kung of course, totoo naman yun, niniwala tayo. Pero ba't hindi lang sabihin kunyari sa alam ng Panginoon, ano naman, ba't natutulog naman kayo? Talk to God. Bakit hindi pa niya gamitin yung word na talk? Bakit hindi pa niya gamitin yung word na communicate with God? Communicate always. Talk without ceasing. Kasi ang prayer naman, talking with God, di ba? Communication with God. Why not use yung regular na word, ha? Or call me. I mean, just like that, Because prayer is something divine. Ginagamit mo yung term na prayer, kung ang pinag-uusapan natin kakausapin mo, Diyos. Kung hindi Diyos ang kakausapin mo, that is talking. And that is merely communication. Makipag-communicate ka. Yun ang gagamitin mong term. Kung hindi Diyos ang pinag-uusapan natin. Pero pag Diyos ang pinag-uusapan natin, which is divine, pray to God. Yun ang kaibahan. Hindi na pwedeng pray to boss. Ayasin mo? Ganun ba gusto mo madagdagan sahod mo? Mag-pray ka kay boss. Hindi mo gagamitin yung term na yun. Di ba? Nakita natin yung kaibahan. Yes, prayer is talking to God. Yes, prayer is communicating with God. Pero hindi mo gagamitin yung word na prayer sa tao.
yung word na prayer, gagamitin mo lang kapag Diyos ang pinag-uusapan natin. And we never pray to angels. We never pray to man, to saints. Si Teresa. Hindi, right? Even though yan ang itinuturo ng mga Catholics. Walang sinabi sa Biblia ang pray to Peter, pray to Paul. Hindi, talk to Peter, talk to Paul. But pag nag-usapan Jesus Christ, saka God, pray to Jesus, pray to God. So ginagamit yung word of prayer kapag Diyos ang pinag-uusapan natin, kakausapin mo. Pero kung hindi, do not use it at all. Yun ngayon na hindi naiintindihan ng taong to. Pinagmamalaki niya nung simula, Kristiyano daw siya. Pero I really doubt kung naging tunay siyang Kristiyano in the first place. Because he never even know the meaning of the word prayer. Ngayon, sabi natin sa mga pinag-usapan natin ng mga nakaraan, sa mga nakaraan natin mga pag-aaral, prayer is communication and fellowship with God that grows out of a relationship with Him. You will not pray to God kung in the first place wala ka kasing relasyon sa Kanya. Pwede kang mag-pray, di ba? Mag-pray, kuno, sa Diyos, but there will be no answer at all, especially kung walang relationship between you and Him. Also, Ha? Ano ba ako nakikipag-usap? Kung wala Of course. Kasi kung wala kang relasyon sa Diyos, it goes without saying, wala kang faith sa Diyos. Kasi kung meron kang faith sa Lord, meron kang relationship with the Lord. Kung wala kang relationship with the Lord, paano ka magpe-pray sa Kanya kung wala kang namang faith? Yun yung bumabagsak na lamang sa tenga ng kawali, or what? Yung mga sinasabi. Sa pader ka nakikipag-usap, hanggang hangin lang siya. Pag hinangin yung prayer mo, wala na. Yun ang hirap. So, ang prayer, out of relationship. And that relationship, nagsimula nang magkaroon tayo ng faith from the Lord. And that faith comes from the Lord Himself. At again, ito yung bagay na hindi naiintindihan ng taong to. Hindi niya naiintindihan. Siya yung devoid. Yung mga free thinkers na yan, kapag nakausap niya yan, mga mukhang matatalino yan. Oo, totoo. Kung debate pag-uusapan natin, magaling makipag-debate yan. But mga kapatid, walang sinabi sa Biblia to be a great debater. Ang sabi sa Biblia, be an evangelist, be an apologist, be the defender of the faith. Ginagamit lang yung term na debate sa mga unbelievers. Tayong mga Kristiyano, we do not debate. We convict through the Holy Spirit. Amen. We share. You know why? Walang patutungo ng debate kung wala ang Espiritu ng Diyos. Yung sinasabi doon na parang inaano mo sa baboy yung ano. Yan. Wag mong itapon sa baboy yung perlas. Yuyurakan lang niya yan. Because yung baboy, devoid nung klase ng preciousness meron yung pearl. So, yuyurakan lang niya. Magkakaroon lamang ng sense of preciousness, let's say, yung baboy doon sa perlas, kung mabibigyan siya ng ganung klase ng sense, ng something else, ng someone else higher than himself, ng someone na merong kapangyarihan magbigay sa kanya ng ganung klase ng sense. Like, uy, perlas to hindi ko dapat yurakan to. But we know, baboy will never do that ever. Right? Nakakita ba kayo ng baboy na talagang ingat na ingat pa siya? Baka maputikan kasi. Pagtapos maligo, ay dumikit dun sa putikan. Hindi, di ba? Maglulunoy siya dun. Wala kang makikitang baboy na nandidiri sa putik. Kasi baboy siya eh. No? Baboy siya. Unless otherwise, ang design ng Panginoon sa baboy, maging malinis sila sa sarili ng katawan. Kasi hindi naman eh. That's what they are, and that's it. So, kinakailangan yung Holy Spirit na kumikilos sa pinag-uusapan natin sa ngayon. Sino bang object of our prayer? Of course, God. Itong taong ito, nagpe-pray daw siya, hindi naman siya naniniwala sa Diyos. How can you say you're praying kung yung mismong object of praying, hindi ka naniniwala? So that is not prayer at all. Kaya di mo alam kung kanino yung interest. Of course. Para ka lang, parang kang sumulat, tapos nilagay mo sa isang empty bottle, tapos tinanong mo sa dagat, kung sino na lang makakakuha nun. Oo nga. To whom it may concern. Ano kaya katulad dun sa mga Ephesians, di ba? Ano sinabi sa Diyos, no? Na walang pangalan. Di ba nang pumunta sila Paul sa Ephesus, meron dong monument, no? Oo, nilinaw niya, di ba? Sa Diyos na walang pangalan or what? But we have a God who has a name. Oo. Yun ang kaiba ng mga Kristiyano. Yung Diyos na kinikilala natin may pangalan at natatawag natin siya.
Yun ang kaibahan ng may pangalan. Because alam ba ano ba kahalaga ng may pangalan? Ano ba yung identity ano pa? Maano kasi yung pinaka-person Sabi ito, alam ko sino paano siya tatawag. Of course. No? Kasi andun yung nagiging personal kasi siya pag may pangalan. Kasi kung halimbawa sa simbahan, tayo mismo, ang tagal na nating mga narito magkakasama, hindi tayo magkakilala, wala pa talagang personal na relationship. Kung ganyan, kuya ate pa rin. Kaya di ba, magugulat ka minsan sa mga kapatid katabi niya sa upuan after many months nung tinuturo niya hindi niya masabi kung ano pangalan Alam niyo mga kapatid, malaking challenge sa ating lahat yan. Especially mga matatagal na nating kasama, kung hindi mo kilala ang pangalan, kapatid, wala ka pang relasyong binubuo sa kanya. Kaya kapag may binabanggit ko minsan yung pangalan. Amen. Hindi ko nakakalimutan. Brother. Amen. Ang church, ang born again church, especially ang Christian church, is a relationship between the faithfuls, mga believers. Lalo na hindi na tayo ganun karamihan na. Amen. Especially tayo, 70, 50, 40 or what? Kung hindi pa natin kilala lahat, I'm telling you, nagkukulang ka, kapatid. Wala kang relasyong binibuild. Kaya ako sa inyo, umalis kayo sa mga comfort zones ninyo. Huwag kayong ganyan mga kapatid, hindi natutuwa ang Panginoon. Hindi natutuwa ang Lord. Kasi ako nagulat minsan tatawagin si kapatid, hindi niya matawag, hindi niya alam ang pangalan. Ang tagal na nung kapatid na yun sa simbahan. I'm really shocked. What's this? Sabi ko, what's this? Ito ba yung church? Mga magkakapatid na matatagal na magkakasama, hindi makakilala? Walang relasyon. Kung si Jesus Christ, hindi mo alam ang pangalan niya, then you have no relationship with Him. Anyway, iba kasi, alam ang pangalan ng Panginoon, pero still, wala rin namang relasyon sa Panginoon. Hanggang pangalan lang. But the person, wala. They know the name of the Lord, but they have no personal relationship. Devoid sila pagdating sa relationship. So, ang object po ng prayer is God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Wala na ang iba pa. We pray because merong Diyos. Ang nagpe-pray lang yung mga taong naniniwala na merong Diyos. At tayo mga Kristiyano, and of course, that is the Father, the Son, and the Holy Spirit. We do not come to God as a stranger, to an unknown whom we must carefully approach to know what we can say or ask. Kaya nga sabi ng Panginoon, binigyan niya tayo ng karapatang tumawag ng Abba, Father. Yun yung daddy or Papa God ang ibig sabihin nun. Napaka-casual. Kapag katulad ni Ariel, pag tinawag niyang tatay, si Kuya Ariel, that's very personal. Tatay. No, si Cyrus, si Papa ang tawag niya kay Kuya Arman. Yung mga anak natin sa atin, kung hindi naman tatay, daddy or Papa, those are very personal. Yung itinuro sa atin ng Panginoon na Abba, Father, that is a very personal na pagtawag sa Diyos na ating kinikilala. Because yes, kasi meron kasing personal na relasyon. Ang ibang religion hindi ganyan. Sa mga narinig kong yan nga yung pinaka-favorite na name ni Lord. Kasi mayroong mga covenant name siya, mga compound name. Pero yan nga yung pinaka-personal talaga that you can call him Father. Grace. Amen. Gracia yan. Gracia. Privilege. Amen. Kasi pwede mo sabihin, ba't mo ako tinatawag na ama, hindi naman kita anak? Yan sinabi niya John 1:12. Yan sinabi niya sa John 1:12, di ba? Amen. Binigyan tayo ng karapatan, di ba, na maging anak ng Diyos. So we can call Him Abba, Father, Papa God, sabi nga natin. We do not even come as a criminal to a judge uncertain of what his attitude or verdict will be. Alam natin mabuti ang Diyos. Kung magparusa siya, hindi katumbas ng pagsuway. Ang sinabi na sa aklat ng Hebrews, meron tayong high priest na kung saan makakalapit tayo boldly without any hesitations, gaano man tayo karumi. Kasi yung lalapitan nating high priest, which is the Lord Jesus Christ, dinanas niya lahat ng mga dinanas natin at higit pa. To the point, He died and rose up after 3 days. At hindi natin kailan naman dadaanan yon. So walang pwedeng tumalo sa pinagdaanan ng Panginoon among us. And yet, He can fully sympathize with us. He can. So, pag lumapit sa Panginoon, do not hesitate. Nagaano man tayo karumi, lumapit pa rin. Alam ko, totoo naman yun Pag tayo merong ginawang kasalanan, it's so hard for us to pray. Una, hinihila tayo pabalik ng laman Tumigil ka nga, Eric. No?
puro kalokohan ka tapos magpe-pray ka pa. Yung flesh, di ba? Sasabihin niya, don't pray. O, di ba? Amen. Siyempre, ang enemy, si Satanas, sa mga demonyo, andyan din. At tumigil ka nga. Ipokrito, di pa pray-pray ka pa, sinner ka naman. And the world itself, yung sanlibutan yung sistema, ang sinasabi, kapag nagkasala ka, manahimik ka dyan. Pero hindi na sinasabi ng Lord sa Biblia the more we sin, the more na lalo tayong wini-welcome ng Lord. Kasi doon natin lalo siyang kailangan Siya kasi yung nagbibigay ng katawan. Amen. Ha? Siya po yung nagbibigay ng katawan. Amen. Tapos hindi ka palalapit sa Kanya. Oo nga naman. Ano nga sinabi ni Paul, di ba? The more sin, the more grace abounds. Ganun ang Panginoon. Hindi lamang yon, we do not even come as a creature to the Creator. No, we come by His grace as a son to a Father who knows, who loves, who cares, and understands us. Hindi na creature to Creator ang relasyon natin, kundi bilang anak sa Ama, Ama sa isang anak. So, ang object ng ating prayer is God. Ano naman ang basis? Bakit naman tayo nagpe-pray? Ito kasi, pangontra ito doon sa sinabi ni 80s kanina, na totally puro kalokohan lahat. Nonsense. We pray, kasi kapag kausap natin ng Diyos, then that is prayer. Unlike sa sinasabi niya kanina. Ang kausap niya kanina, wala. Kausap niya, sarili niya. That is not prayer. Hindi lamang yun, bakit tayo nagpe-pray ang isang Kristiyano? The basis of our prayer, our belief and confidence in prayer, rests upon the God who answers prayer. Kasi kilala mo ang Diyos kaya ka nagpe-pray sa Kanya because you know Him. Kilala mo kasi Siya. That's why it's very hard for a person who barely knows God to pray. Kung talaga kasi hindi nila kilala ang Panginoon, wala silang personal relationship, it will really be very hard for them to pray. Parang ganito yan Kunya, first time ko lang nakita si Kuya Jose. Is it easy for me na makipag-usap sa kanya? Pag merong stranger among sa opisina, bagong salta, first day, first hour, is it easy to talk to the person? Sa school, di ba, pasukan, pakiramdaman kayo mga classmate mo, di ba? Kasi pare-pareho kayong mga doon lang nakita, karamihan. Madali ba makipag-usap? Hindi, di ba? Kailan magsisimula na ikaw nakikipag-usap na nakikipagtawanan doon sa tao? Oo nga. Pag ano yung na-develop para mangyari sa inyo yun? Nabubunak sa yung relationship. Hindi lamang yun. Tama yun. Dadagdagan ko na lamang. Kasi nakikilala mo na siya. At nakikilala ka na niya. Kaya pag nag-usap kayo, swak na swak. Ngayon, ganun din sa basis ng ating prayer. Our confidence in prayer lies in the kind of God to whom we pray. Una, napag-aralan na natin to. Letter A, naniniwala kasi tayo, out of that relationship na nabuo between us saka sa ating Ama, nakilala natin siya bilang omniscient. He knows everything. Ay, kilala ko ito. Parang kunyari tayo magkakilala na, di ba? In a way, alam na natin yung ugali ng bawat isa Alam na natin yung ano ba tawag dito, yung kalakasan sa kakahinaan ng bawat isa. Na kung paano ako makipag-usap kay Kuya Chris, maaring iba pagdating kay Kuya Joey. Depende kasi sa personality nakilala ko sa bawat isa, right? Halimbawa, si Kuya Chris nabibiro ko ng ganyan. Si Kuya Rod Martin, hindi. Kasi nakita ko, siya yung tipong kapag biniro mo, hindi siya ganung madaling hindi madaling matanggap. Halimbawa, pareho lang naman yung birong ibibigay ko. Si Kuya Chris, kuha niya tanggap niya Maaring kay Kuya Rod Martin, hindi. So, tinitingnan yun. Yun yung relationship. Hindi siya parang bato na kung ano yung treatment kay Kuya Chris, dapat ganun din kay Rod Mart. Kung sino ako kay Kuya Chris, dapat ganun din ako kay Rod Mart. It will never work. Doon magkakaroon ng friction, di ba? Si Kuya Chris, pag biniri ko, matatawa lang siya matatanggap niya. Kaso nga, iba kasi si Rod Mart. Iba ang personality niya. Iba kinalakihan niya. Iba experiences niya. Kaya yung magandang biro ko kay Kuya Chris, tumawa siya. Maaaring kay Rod Mart, hindi. Uuwi siya. Ha? Ayan, di ba? Uuwi siya. Yun yung tinatawag na relationship. Ang relationship kasi personal. Personal ang relationship ko kay Kuya Chris, personal din kay Rod Mart. Hindi general relationship na kumbaga pareho kayong lahat. Kung sino ako, tanggapin nyo ako. No, I must adjust. You must adjust to each one of us. All of us must adjust to each one of us. Ang Diyos nga nag-a-adjust sa atin Tayo ba hindi pwede mag-adjust sa bawat isa?
Right? Magkakaiba ang dealing, di ba, ng Lord. Iba't iba. Iba't iba. So, bakit tayo ganun na lamang kung mag-pray? Kasi omniscient siya eh. Naniniwala ako sa Kanya kasi alam niya lahat. So, it's easy for me to pray because I know my God knows everything. Sabi nga ng Panginoon, bago mo pa naman daw bigkasin ng iyong bibigyan yung prayer, alam na niya eh. Nakita niyo yung point ng Lord doon? Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi mo na kinakailangan ulit-ulitin ang prayer mo. Kasi bago ka pa nga mag-pray, alam ko na ang prayer mo. So, why ulit-ulitin pa? Katulad sa ginagawa ng mga heathen o ng mga pagans. Akala nila sa papapaulit-ulit ng prayer, didinggin ng Panginoon ang kanilang mga panalangin. Alam na kasi ng Diyos eh. Alam ng Panginoon. Kaya nga when we pray, isa sa pinaka-effective prayer, of course, prayer from the heart. Kasi yun naman talagang tinitignan ng Panginoon yung puso eh. Hindi prayer from the lips. Madaling manalangin using the mouth na puros bulaklak. Mabulaklak na mga salita. Pero hindi naman yun ang pakikinggan ng Panginoon, yung nasa puso. Ang sabi sa Biblia, because the Lord looks at the heart of man. Kita may mga Pharisees, sabi ng Panginoon, look at these people. No? Their lips are praising me, but their hearts are far away from me. Hypocrites. Mga hypocrites. So, ang basis ng prayer natin, number 1, kasi God is omniscient, alam niya lahat. So, I will pray to Him. Makipag-usap ako sa Kanya. Bakit ako makipag-usap sa taong wala namang alam? Di ba? Bakit ka ba magpe-pray? May hihingin ka, di ba? May itatanong ka, magpapasalamat ka. Bakit ka makapag-usap dun sa Diyos na walang alam? Nakipag-usap tayo sa Diyos na alam ang lahat. Hindi lamang yan. Ang basis daw ng ating prayer, God is omnipresent. We pray kasi anywhere nandun ang Diyos. Kahit saan tayo naroon, while we're working, nagdadrive, no? We pray, nakipag-usap tayo sa ating Panginoon. Hindi kagaya kanina na yung ano niya, 4 ways. Parang Oo nga. Meron lugar. Pupunta sa closet, magsisigaw ka doon. Sa Muslim kuya, sinaano ko eh. Parang ako yung ala nyo, may walang signal dito, walang signal ng wifi pag nakatapat dito sa kabila. Yung kaklos ko naman na kaya mong biro-biruin. Wala signal yun. Kasi may haharapan sila eh. Oo. Hindi, ano yun, Kibla ba yun? Kibla? Oo. Kung saan nandun yung the cube, hindi sila nakaharap. Tanong ko lang sa kanya, yung tinanong ko sa kanya, paano ako pag di ka nakatapat dito sa ano, di wala signal yun. Hindi naman siya nakasagot. Oo. Hindi kasi omnipresent ang Diyos nila. Andun lang. Pag tumalikod ka, wala na. Hindi na maririnig ang prayer mo. Kailangan nakaharap ka. Inulong nila eh. Oo nga. Iniligay sa kahon talaga yung cube, ano? Yung sabi ng Lord, anong templo itatayo sa akin? Talang ang langit akin. Lupa, lupa na lamang na akin. Ang hirap doon, may monopoly sila ng Diyos. Oo nga. Pinomonopolize sila ng Diyos. Oo. Lahat ng pilgrims. Oo nga. Paano na? Mecca? Oo. pero sabi din kanina hire a listener, good listener. Good listener. Or psychiatrist or what. Therapist. Yun yung isang way niya para yung prayer niya, yung definition ng prayer. You must have a listener, good listener. Parang yung hire ng listener, napunta ka sa ibang lugar, wala na. Wala na. Saka ang hirap mo, magbabayad ka pa. Oo nga eh. Mag-hire ka pa, no? Libre ngayon. Amen. Kabaliktaran lahat, ano, sa sinasabi ng Biblia. Ang problema mo nga, pera. Mag-hire ka pa ngayon. Oo nga naman. Yan. Ano pa yung basis ng ating prayer? Dalawa na lang. Because God is loving, merciful, and gracious. So, nadodraw tayo to talk, to pray to Him. Bakit ba pray ka ng pray? Kasi mapagmahal ang Diyos ko, ang Panginoon. No, isa yun sa reason. Parang ano yan, parang sa tao rin. Yung bang it's so easy for you to talk to a person, especially kung yung tao magiliw. Diba? Halimbawa yung mga boss. Yung mga boss ng babait, ang daling kausapin eh. Ang sarap lapitan. Good morning, sir! Diba? Pero yung boss ng mga masungit, nakakasulubong mo lang, mukhang brutus na, iiwas ka na lang eh. Mag-iiba ka ng landas eh. Ano kayo, babalik lang sa upuan mo or what? Ngayon sa Lord, masarap makipag-usap kasi loving siya. Merciful and full of grace. At panghuli, ang basis ng ating prayer, God is faithful. Because we know, hindi tayo kailanman babalik ta rin ng Diyos.
Ang Diyos, hindi kailanman darating ang time, pagtalikod natin, after, Lord, maraming salamat po. Di sabi ng Jesus, amen. Pagtalikod mo, sabi ng Diyos, visit na bata to. Hindi gagawin ng Diyos yung kailanman na ang ganda ng sasabihin sa'yo kapag nakaharap ka, pagtalikod mo, iba naman ang sinasabi. Because God is faithful. Yun ang masarap. Kaya masarap kausap ang Diyos. Kung sino siya, yun siya. Period. Hindi siya yung tipong pagtalikod mo, after mo mag-pray, nag-iiba ang mukha, nag-iibang puso, nag-iiba ang mga sinasabi. That is God. Immutable. He never change. So, panghuli po, according sa 1 John 5:14, napakagandang verse kung bakit tayo nagpe-pray, at huwag natin kalilimutan. John 5:14 tells us, now this is the confidence that we have in Him. Bakit tayo mayroong confidence sa pakikipag-usap sa Diyos? That if we ask anything according to His will, He will hear us. Dito ngayon pumapasok mga kapatid, according sa 1 John 5:14, when we pray, it must be in accordance to His will. If it's in accordance to His will, He will answer us. Ulitin ko po, 1 John 5:14. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Kung babaliktarin natin yan, no? If we ask anything not according to His will, He will not hear us, of course. Yun lang naman ang kabaliktaran ng sinabing ito. Pero dito tayo sa sinabi, kung tayo mananalangin, hihingi ng something na sang-ayon sa Kanyang kalooban, tutugunin tayo ng Diyos. Kung di ayon sa Kanyang kalooban, walang sagot siyempre. Of course, yung sagot na pag-usapan natin, kung ang hinihingi mo ganito, kung hindi sang-ayon sa kalooban niya, hindi siyempre ibibigay. Yun ang ibig natin sabihin. Kasi lagi namang may sagot ang Diyos, yes, no, or wait. Ang pinag-usapan nating answer, kung umuo ba ang Diyos sa hinihingi mo. Oo siya kung kalooban niya, kung hindi niya kalooban, hindi siya oo sa anumang hinihingi natin. So mahalaga, alamin ang kalooban ng Lord. Paano natin malalaman ang kalooban ng Panginoon? By reading His words. By reading His words. So panghuli, a prayerless Christian is limited in both power and usefulness. Yun yung power of prayer. Yun yung power of prayer. Especially kung ang prayer natin nasa ilalim, nasa loob ng kalooban ng ating Amang nasa langit. Meron kayong gustong idagdag or question bago tayo mag-pray? Naalala ko lang yung regarding dun sa pag-build ng relationship. Kasi, na-experience ko before dun sa, nung nagsimula ko sa photography, pag meron akong kliyente, tapos doon lang kami nag-meet mismo sa event or mismo sa shoot, ang hirap makipag-usap, ang hirap sabihin sa'yo, mag-post ka ng ganyan, mag-smile ka ng ganyan. Parang pangit yung smile, hindi, parang napaka-fake lang ba? Mahirap siya ipapost. Pero, nung sinimulan ko na aside sa chat, tawagan ko, then at the same time, nagme-meet kami personally, days before ng event, naging madali lang. Kasi meron na kami na pag-uusapan Okay. Oo. Meron ng something na kahit pa paano nagko-connect sa... Meron na kayo mutual understanding, di ba? Yan. Amen. Pag nag-meet kami, meron na ako, kumusta na pala siya, kumusta na yung ganyan? Meron na kaagad. Oo nga naman. Kasi ang hirap kaya na pangitiin yung first time mo lang na, kasi siya, nahihiya rin sa'yo. Mahirap. Oo nga naman. Naalala ko lang yung magkapatid na son of 70s. James na kasi dyan. Di ba nag-request na sila kay Jesus ang... Meron silang relationship sa ating Panginoon. Napaka-intimate pa nga, di ba? But then again, di ba, yung request nila, katulad ng sabi ni Lord, hindi nyo alam kung ano nire-request ninyo. At sa ibang, pa nga, di ba, sa ibang aklat, ginamit pa nila yung... Nanay nila, padrino. Padrino para kaming, siya ang kumausap kay Jesus. Oo nga. Parang kung saan tayo, di ba? Amen. Gusto natin isang bagay. Hindi naman yun yung nararapat, hindi na masyadong, hindi siya ba realidad or... Yan nga Oo nga. Kaya naman yung sagot nila, parang ganun din. Hindi na alam kung ano yung nire-request. Amen. Kaya nga maging sa prayer, dapat wise Humingi ng wisdom from the Holy Spirit.
Teach me how to pray, Holy Spirit. No, mamaya hinihiling natin something na hindi naman talaga para sa atin eh. Di ba? Because there are lots of things na hindi para sa atin. At sa bagay na yun, binabrasa nila. Oo nga. Kaya nga, ginamit nila yung mother niya. Saka, doon mismo sa prayer natin, nalala ko si, Kuya Froy, yung na, yun nga, yung prayer mo, pwede mong i-directa sa Lord. Padadaan mo ba? Oo nga. Ano mo, pero ikaw rin mismo mag-pray ka. Kaya makisama mo sa prayer. Pero huwag mong iasa mo na lang dun sa kapatid. Oo nga. Ikaw din mismo. Message ka sa marami. Amen. Tapos ikaw rin yung pray, di ba? Samantalang open na communication. Amen. Amen. Oo nga naman. May point yun actually. Anong kinaibahan niya at sa kanya ka humingi ng prayer, bakit hindi ikaw mismo makipag-usap sa Diyos? Di ba? Sabi ko ito sa Sendel. Ano yun eh, pride din sa kanya eh. Parang niloloko niya lang yung sarili niya na nagpipray na parang ginagamot niya lang yung sarili niya sa sarili niyang paraan. Yun lang yun eh. Kasi tingin ko, sabi niya Christian siya, siguro parang yung dati nga sa tumatawag siya sa Panginoon. Siguro lagi siya nananalangin. Siguro lagi rin siya nabibigo hanggang sa na-realize na walang Diyos. Wala naman sumasagot sa mga panalangin. Bitterness, nagkaroon ng bitter heart. Hindi nga, hindi niya napatawag yung Panginoon, yung Mother Nature. Ay, gaya. Hanggang sa yun na lang din. Mga ano yan eh, New Age movement. Kasi yung prayer minsan, pagka yung tapos walang communication kayo, wala naman sense talaga yun. Of course. Pero pagka nanalangin ka sa buong puso mo at pakumbaba sa Panginoon, maririnig ka niya, mararamdaman mo rin ang Panginoon. Kaya, of course. dati naging ganyan ako, pero dumating din ako sa sukdulan na parang mahina, parang napakalayo ko na sa Panginoon at pinahanap ko rin, parang may kulang. Oo nga. Nagdasal ako na gano'n, umiyak. Nanayak ako sa, parang may anak, halika, bumalik ka sa akin gano'n. Kailan na isang araw lang. Ay, ngayon na yung epekto nun, yung nangyari na yan. Nangyayari. Kailan mo mga na-realize din. Oo, of course. Amen. Tsaka ang hirap nun kuya, na, sabi ito, yung style niya na nanalangin siya, tapos in a way na naghahanap siya ng someone na mapaglalabasan ng kanyang saloobin o kanyang mga problema. Kasi, pag gano'n ang ginagawa mo, hindi ka natututong magmahal eh. Kasi, for sure, pag lumapit ka sa tao, yung taong okay sa'yo. Yung taong wala kang problema sa kanya. Simpatya. Yun, makukuhanan mo ng simpatya sa tingin mo, di ba? Walang pag-ibig na madedevelop. Ikaw mismo, hindi ka matutong magmahal. Hindi ka matutong magmahal. Oo nga, no? You will never learn, they will never learn the good things in life. Bagay, tama sinabi niyo kasi sa unang part ng binasa natin, sabi niya, pwede ko yung iba kasi, maghanap ka rin ng taong pag kinausap mo, hindi magnanag, hindi magko-question, hindi kayo judge. Bato na lang siguro ang pagprayan mo talaga. Oo. Pag nagsalita ka, walang imik. Yun ang gusto nila. Walang love. Kaso, ano pa naman? Katanggalan, mawawalo ka. Oo nga. Kaya nung mabasa ko, sabi ko, mabasa ko yung article, super absurd tong taong to. At maraming katulad niya at mas marami pang mas weird kaya sa kanya. Maaaring dumating ng time, meron kayo mamimit ng ganyang klase ng mga tao. So at least, napag-usapan natin.